bend it over. Juicy J gon' poke it like wet paint. Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome to my channel, Simple Life. Kung kayo po ay bago sa aking channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para po kayo ay ma-notify automatically every time na may mga new upload video. So, for today's recipe, tayo ay gagawa ng pinaputok na tilapia. As you can see, meron ako dito dalawang katamtaman ng laki na tilapia. Pero actually, this one, medyo malaki na siya. Kanina, nalinisan ko na siya, nahugasan ko na siya mabuti, at ang cut ay sa bandang part na yan. Mamaya, lalagay natin siya ng stuff, palaman, na kung saan ang gagamitin natin ay combination of tomatoes and onions. Much better kung hinog yung pipiliin yung mga kamatis kapag kayo ay magpapalaman sa ganitong tilapia. Then, ang gagamitin natin panimpla sa ating gagawin palaman, syempre salt, MSG. Sa mga hindi gumagamit ng MSG or monosodium glutamate, pwedeng skip, tapos ground black pepper. Kung mapapansin nyo sa mga previous video ko, lagi ang ginagamit ko ay mga pinong paminta para hindi hassle, hindi masamid yung mga bata na kasama ko dito sa bahay. It's up to you kung ang gusto nyo gamitin ay yung mga crack. Yan. Okay na. Napakasimple ng gagamitin natin mga panimpla. Tapos, meron ako dito mga dahon ng saging. Dito ko ibabalot yung ating mga tilapia kapag nalagyan na siya ng palaman sa loob. Instead of aluminum foil, ito yung talagang ginagamit ko. Mas gusto ko siyang gamitin. Parang, for me ha, it brings, parang may added flavor. Kapag iba yung hatid na lasa after na maluto yung mga isda. So, dito ako sa may dahon ng saging. Tapos, meron akong panali para hindi mag-loose yung mga stuff. Okay, hihiwain na natin ang ating mga kamatis. Tanggalin lang natin yung part na yan. Yan. Ako, bago ko siya i-chop into dice, inaalis ko yung mga buto. Not necessarily na lahat maalis mo. Basta maalis lang natin yung katas or yung juice from the tomato. Okay na yon. Pwede na natin i-chop. So, dito na lang natin siya. So, na-chop na natin yung ating mga kamatis at sibuyas. Timplahan na natin siya ng asin. Hindi ako nagbibigay ng measurement pagka mga ganitong recipe. Depende kasi yan. May kanya-kanya tayong panlasa. So, timplahan nyo na lang siya ayon sa inyong mga panlasa. Konting MSG. Tapos, mix lang natin. Yan. Pagka okay na, mix lang ito. Lalagyan natin yung palaman dito sa pinakaloob. Okay. So, okay na tong ating tilapia. Nalagyan na natin siya ng stock sa loob. Ibabalot na lang natin siya.
So, we're done in wrapping. Okay na siya. Ay, balot na natin sa dahon ng saging. Ang gagawin na lang natin is magpapainit tayo ng mantika sa kawali. I-deep fry natin siya instead of grill. Hintayin lang natin siya. Pagka ganitong mga prito-prito ang eksena, expect na natin na may puputok at puputok dyan. So, kaya wag natin kalimutan ang panangga pag mga ganitong labanan. So, I think mainit na yung ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating mga tilapia. Okay. Hinaan muna natin yung apoy. And then, subukan natin ilagay yung isa. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pati yung cameraman ko napa-atras. Tapos hayaan natin siya maluto na siguro mga maximum ng 4 minutes. Luto na siya siguro na. Siyempre, depende pa rin. I-check natin. Pagka hindi pa, so, hayaan lang natin siya. Yan, hindi nakakapagtaka bakit siya tinawag na pinaputok na tilapia kasi literally, pumuputok talaga siya. Sa part ng video na to, kami po ay nananatiling buhay at humihinga pa. Lord, Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo sa pagkain.